Binati ko si Sarah sa pamimigay niya ng pandesal. 100,000 pandesal sa World Pandesal Day dyan sa Kamuning. May pa-coupon pa daw. Actually, alam niyo po, sa kada galaw ni Sarah, talagang babatikusin siya. Vice versa lang naman yan. Kasi ganun din naman ang ginagawa po ninyo kay PBBM, di ba? Kaya, kada galaw ni PBBM, meron kayong nasasabi. So, wag po kayong wag kayong magbalat sibuyas. Anyway, ang comment ko po dito, marami naman nakakain. Okay. Pero, World Pandesal Day, yung pong mga supporters niya, hindi po yung mga ibang lugar. Yung pong mga supporters niya, nagmamakaawa, parang mga asong naghihintay. Nandoon po sa tent center. Actually, hindi na nga siya tent center. Ano na siya eh? Box house na siya. Box house na siya. Ginawa na siya ng paraan ni PBBM. Ganun kabilis. Diba? 3 times a day ang pagkain. Yung pong mga supporters niya doon na mga DDS, hinihintay, nagmamakaawa. Alam mo, para mga asong naghihintay na mapansin sila. Sana kahit wala yung presence niya, nagpadala siya ng pandesal doon. Diba? Wala naman pong lindol sunog sa Kamuning. Walang sunog, walang lindol. Wala nga yatang baha doon. Ang mga nasalanta po dito, ang mga biktima nandito sa Cebu tsaka sa Davao Oriental. Kahit man lang, di ba? O makipag-organize siya sa DSWD sa diyan sa Davao Oriental, sa Cebu, o kayo ng 100 pandesal, makipag-ugnayan kayo diyan sa mga diyan, bakery. Kami po ang magbabayad, di ba? Ganon. Doon po, hindi ko sinabi sa buong Davao Oriental or Cebu, doon, kahit doon lamang sa mga nasa tent center or back center, kung yung mga biktima po, hindi ba? Kasi naghihintay sila eh. Naghihintay sila na may tumulong sa kanilang Duterte. Pero every time, actually, sakit na po yata yan ng mga di ba? Every time na may bagyo, may kalamidad, si Inday wala, nasa ibang bansa. Kung saan po may cutting ribbon, may invitation sa kasal, di ba? May manonood ng concert. Ito naman, ang mga biktima nandito sa sa Cebu, Davao, namigay po ng pandesal doon sa Kamuning. Kaya nababatikos.